Good morning mga kaibigan, and once again, welcome to Sandy TV PH Kitchen. So nakita nyo dito yung aking pork, ayan. Ginayat ko yan parang pang-adobo cut yung ating cut dyan mga kaibigan. So mostly laman po yan kasi yung kakain po niya na ayaw niya ng maraming taba. Halos gusto niya talaga puro laman. Kaya lang meron kayo nagkat ng kunting taba dyan kasi pangit naman talaga kapag puro na lang siya laman talaga. So naglagay ako ng kunting taba lang dyan sa akin lulutuin. So yan po ay magluluto po tayo ng adobong puti. So, adobong Bisaya po yan. So, tinuruan po ko ng aking asawa kung paano gumawa ng ganyan. At ngayon po ay susubukan po natin magluto. At napakasarap po talaga yan. So, ang purpose ko po kasi nito ay dadalhin ko doon sa dorm ng aking anak na nag-aaral para hindi siya yung bili ng ulam. Kasi ito kasi ganitong luto ay medyo pang matagalan ka at hindi naka-ref ay okay lang siya na itago mo lang, itabi mo lang siya, hindi siya basta-basta mapanis. Ang ginawa ko pala dito ay marinate ko siya sa asin at saka paminta, may konting suka. So ang gagawin natin ngayon, ang ating unang gagawin ay ilalagay na muna natin sa kawaling mainit. So ito na, umpisa na natin. So ilalagay natin siya dito sa ating kawali. Ang purpose nito ay para ma-drain muna yung kanyang tubig. Ayan. So hayaan muna natin siya na lumabas ang kanyang natural na tubig dyan sa kanyang karne. At pagkatapos yan, pag dry na siya, saka na natin maglalagay tayo ng mantika. Hindi tayo maglalagay ng ibang sabaw dyan o tubig. Wala tayong ilalagay na tubig dyan. So ganyan lang po yan mga kaibigan. Tatakpan natin siya at kapag lumabas na yung kanyang katas, hintayin natin na ma-drain o matuyo yung kanyang juice nitong ating pork. And then saka tayo maglalagay ng mantika. Na yun ang pinakasabaw natin sa kanyang mantika. At magdagdag lang tayo ng mga dagdag na panimpla katulad ng magic sarap or pork cube, pwede tayo maglagay. So yan mga kaibigan, so takpan muna natin to. Bisitahin na natin ating niluluto. So yan mga kaibigan, lumalabas na yung katas ng ating pork. Yan. So hayaan lang muna natin siya na kumulo ng kumulo. Nakalupar lang po tayo para dahan-dahan yung pagkaluto ng ating pork. At saka yung malabas na ng todo yung yung katas niya, ma-drain. At hindi yung sa pilitan paglabas at matutong yung ilalim. So, dahan-dahan lang muna tayo mga kaibigan. So, yan mga kaibigan, nakita nyo naman kung gaano karami ang tubig ng ating pork. Kaya, no? So, wala tayong nilagyan ng tubig dyan pero dumami po yung kanyang sabaw. So, yan po ang ating patutuyuin. Bago natin ilagay yung iba pa nating ingredients. Pero, pwede na natin ilagyan ng pork cubes para ma-absorb na ng ating meat yung ating nilagay na pampalasa. So meron na pong asin yan kaya gusto ko lang po talaga masiguro na talagang masarap kasi ito pag medyo maalat-alat siya. Huwag naman yung maalat na maalat, yung kumbaga yung saktong alat lang po. Saan mga kaibigan, kumpletuhin natin ang sarap ng ating niluto sa pamamagitan ng Knorr pork cubes. Kaya naman Knorr, calling, baka naman. Lagyan natin siya. At muli natin takpan. So mga kaibigan, maglalagay din tayo ngayon ng 3 dahon ng laurel. At muli natin siyang takpan. So, hintayin natin na totally ma-drain or matuyo yung kanyang sabaw bago tayo maglalagay ng sabaw na mantika. So ito mga kaibigan, napatuyo na yung kanyang sabaw at kailangan na natin siyang haluin para matuyo talaga siya ng maayos. And then maglalagay na tayo ng mantika kapag okay na siya. Kaya mga kaibigan, maglagay tayo ng mantika. So ubusin ko na yung aking nakalagay dito na mantika sa container na to. Okay, siguro ko ay okay na yan. Okay na yung mantika natin na nilagay na yan. At naman bago ko siya hanguin, patansyahin ko lang. Nilalagay ko na itong aking bawang kasi kung isabay dyan baka matutumba yung bawang natin. So, tansyahin natin na mamaya pag malapit na natin siyang hanguin. Kumbaga yung sakto na yung pagkakaluto ng ating pork, yung nag-brown na siya, ilagay natin yung ating bawang at tostahin natin dito para masabango siya at hindi siya maging mapait. Pag ganito po mga kaibigan na nailagay natin ang mantika, so kailangan natin siyang kumbaga constant na yung ating paghahalo sa kanya kasi para sabay-sabay silang maluto o kumbaga maprito ng bagay yung ating pork kasi pag hindi natin tinutukan ng pag mahalo, mamaya po yung ilalim tutong na yung iba ay
hindi pa masyadong ibabaw, hindi pa na-toast yung ibabaw ng iba. So dapat siya, dapat sabay-sabay silang ma-toast yung pinaka first layer ng ating meat, dapat medyo ma-toast na ng unti. So yun ang tama-tama pagkakaluto niya. So ayan mga kaibigan, medyo nagbabrown-brown na yung ating pork. So ilagay natin itong ating pinakaling ingredient, ang ating bawang. So 7 butil ng bawang po yan. So pag na-toast na po yan, okay na rin po itong ating pork. So ayan mga kaibigan, na-toast na po yung ating bawang, nag-golden brown na siya. At okay na po yan, pwede na natin patayin ang ating apoy. At hintayin natin na lumamig itong ating luto bago natin ilagay sa ating container na pagalagyan para dalhin doon sa dapat pagdalhan. Okay, so patayin natin ang ating apoy at ready na po yan. So ito na mga kaibigan ang ating adobong puti, or sabi nga sa Bisaya ay adobo sa asin. So ayan po yan mga kaibigan. So dito gamit ng tubig, di tayo naglagay ng tuyo. So simpleng lang, pinatuyo natin ang sabaw at nilagyan natin ng mantika. So sundan nyo lang po yung ating procedure dyan kung gusto nyo ng ganitong lutuin. At napakasarap na po naman po talaga at napakabango niya. So pwede mo po siyang iulam kapag nagugutom ka na, at kahit ilang araw po siyang hindi nakarep ay hindi po siya masisira. Kaya naman ito po ay very advisable po, o pwede natin i-recommend sa ating mga nagdo-dorm, nagbo-board, para hindi na sila luto ng luto sa mga estudyante, para nakakatipid sila ng unti sa kanilang budget. So ito mga kaibigan ang gawin natin para kung naumay na sila doon sa adobo na may tuyo, yan. So ito ang gawin natin para ito ay makatipid sila sa kanilang mga baon. So ay mga kaibigan, ang aking kusina tips para sa ating mga kasamahan dyan sa ating mga bahay. So paano mga kaibigan, ay magkapaalam na ulit ang inyong host na si Sandy TVPH. Sana ay meron kayong natutunan sa akin sa vlog na ito ngayong araw. Kaya naman, bago ako tayo magpaalam, ang aking laging iniwanan sa inyo ay huwag gawing komplikadong buhay, mamuhay ng simple at masaya. Bye-bye and see you again on my next vlog. God bless!